Grabe, si Pangulong Bongbong Marcos. Ano itong ginawa sa Northern Mindanao? What? Daang libo ang palalayain. Saan nakulong? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Grabe si Pangulong Bongbong Marcos. Ano itong ginawa sa Northern Mindanao? Daang libo raw ang palalayain. Ngunit ito ang tanong, saan nakulong? Akala natin ang pagpapalaya ay laging tungkol sa mga preso sa kulungan. Pero teka, bakit daang libong pamilya sa Northern Mindanao ang palalayain? Anong klaseng kulungan to at anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos dito? Baka gusto mong umupo ka muna kasi habang pinapanood mo to, unti-unti mong maintindihan kung bakit ito ang isa sa pinakamatinding galaw ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na halos walang nakapansin. Sabi nila, mahigit 180,000 pamilya raw ang palalayain, pero hindi ito kulungan na may rehas, hindi rin ito tungkol sa utang. So anong klaseng pagkakabilanggo ito? Simple, pagkabilanggo sa kahirapan. Ang tanong, paano? At bakit ngayon lang? At ang mas nakakilabot, bakit sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos lang ito nangyari? Ayon sa DSWD, daang libong pamilya mula Northern Mindanao ang naka-enroll sa 4Ps, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung buwanang ayuda sa mga pinakamahihirap. Pero ito ang balita, mahigit 11,000 pamilya ang tatanggalin sa 4Ps ngayong taon pa lang. At by 2026, halos 170,000 pa raw ang mag-e-exit. Sa unang tingin, parang malas, pero bakit pinupuri ito ng DSWD? Bakit sinasabi na ito'y tagumpay at hindi pagkukulang? Kung sinasabi mong tatanggalin sa 4Ps, paano na sila? Pero hindi ito simpleng pagtanggal lang, hindi ito pagtatapon, ito ay pag-akyat, pag-ahon, paglayang tunay. Ibig sabihin, ang mga pamilyang ito ay hindi na qualified sa 4Ps dahil handa ka na ba? Umaangat na sila mula sa kahirapan. Yes, you heard it right. Habang maingay ang iba sa pagpuna, si Pangulong Bongbong Marcos tahimik lang pero kumikilos. Habang ang ilan ay paulit-ulit sa anong plano, ito na po ang sagot. Tunay na graduation mula sa kahirapan. Hindi lang basta bigay tulong, kundi programa na nagtutulak sa mga Pilipino para makabangon, makaahon at tuluyang makatayo sa sariling paa. At hindi lang yan, kahit pa sila ay mag-exit sa 4Ps, hindi ibig sabihin iiwan na sila. Therefore, may ibang tulong pa rin nakaabang. Una, Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Pangalawa, ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. At pangatlo, Pag-abot Program o PAP para sa mga pamilya sa lansangan. As of June 2025, 1.5 bilyong piso na ang nailabas ng DSWD para sa cash at medical aid sa Northern Mindanao lang. Totoo, hindi perpekto, may delays, may limitasyon, pero may ginagawa, may galaw at ang direksyon ay pataas. Ngayon alam mo na, ang kulungan ay hindi laging may bakal. Minsan, ito ay kahirapan. Minsan, ito ay kawalang pag-asa. Pero ngayon, sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos, daang libong pamilya ang palalayain mula sa pagiging dependent, mula sa pag-aabang ng ayuda, papunta sa pagiging mas independent, mas matatag, at mas nakakaangat sa buhay. Ito ang hindi nakikita sa headline. Ito ang hindi naiintindihan ng mga basta-basta lang nagbabasa. Pero ikaw, nakarating ka rito, naiintindihan mo ito kaibigan. Kaya bago ka muling makinig sa mga reklamador, tanungin mo muna sila. Alam mo ba kung bakit 180,000 na pamilya ang hindi na kailangan ng 4Ps sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos? Kung hindi nila alam, ikaw na lang magpaliwanag. Have mercy o God at purihin ang ating Panginoon Diyos. Palalayain ang daang libo mula sa kahirapan. Parang imposible. Parang panaginip, pero kung mangyayari yan sa gobyerno, masigit pa ang kayang gawin ng ating Panginoon Hesus. Hindi lang ang pamilya ang nililigtas niya, kaluluwa, buhay at buong sanlibutan. Kung napahanga ka sa ginawa ng gobyerno,
mas mapapahanga ka sa plano ng ating Panginoong Kristo. Lucas 4 verses 18 to 19. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kalayaan ang mga inaapi, at ipahayag ang taong kalugod-lugod sa Panginoon. Ang daang libong pamilyang lalaya sa kahirapan sa Northern Mindanao ay larawan ng isang mas dakilang pagpapalaya sa inaalok ng ating Panginoon sa lahat. Kalayaang espiritual at walang hanggan. Ang ating Panginoon Jesus ay hindi lang dumating upang bigyan tayo ng tulong, dumating siya upang palayain tayo mula sa kasalanan, kahirapan, ng puso at pagkakaalipin sa takot. Kung sa gobyerno may 4Ps na programa, sa ating Panginoon Jesus may eternal na pangako, isang kaharian na walang gutom, wala ng luha o kawalan. At dito papasok ang habag at pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Habang ang mundo ay may limitadong ayuda, ang ating Panginoon Jesus ay hindi nauubusan ng grasya. Sa mga tulad ni Lisel na nag-aalala kung paano makakaraos, ang ating Panginoon Jesus ang tagapaglaan sa mga nawawalan ng pag-asa sa mga programa ng gobyerno. Si Jesus ang katiyakan ng kinabukasan sa mga umangat na mula sa kahirapan. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo nakakabangon. Dahil sa kanyang habag, tayo iniangat. Dahil sa kanyang pag-ibig, tayo iniligtas. Dahil sa kanyang dugo, tayo ginawang karapat-dapat. Kung dito'y natutuwa na tayo sa balitang may 100,000 ang makakaahon, mas dapat tayo magdiwang sa pangakong darating. Pahayag 21 verse 4. At papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni pagdadalamhati, ni pag-iyak, ni kirotman, sapagat ang mga dating bagay ay lumipas na. Ito ang tunay na programa ng ating Panginoon Jesus, hindi lang hanggang 2026, hindi hanggang umangat ang kita, kundi habang buhay at walang hanggan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa iyong habag na hindi natatapos. Inaamin po namin minsan natatakot kami sa kakulangan, sa hinaharap, sa kahirapan. Pero ngayon, ipinapaubaya na po namin lahat sa iyo. Ikaw ang aming tagapagligtas, tagapaglaan at hari ng aming buhay. Patuloy niyo po kaming palayain mula sa kahirapan ng puso, kaluluwa at katawan. At hinihintay po namin kayo o aming Panginoon Diyos, ang iyong darating na kaharian, kung saan wala ng luha, wala ng sakit, wala ng gutom. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ngayon at magpakailanman o aming Panginoon Diyos. Salamat po sa pagdinig ng aming panalangin at iligtas niyo po kami sa inyo pong muling pagparito na maging karapat-dapat po kami, na maging kasama po ninyo dyan sa langit na bayan. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin. Gabayan ang bawat Pilipino, gabayan ang lahat ng tao, ang aming mga leaders, at iligtas niyo po kami Panginoong Diyos. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.